si Panelo binabanata na ho, mga kababayan, no? Binabanata na po ni Panelo si dating Vice Presidente Noli De Castro, mga bossing. O, asan ba 'yon? Bumabanat na. Aba, nasaktan yata doon sa sinabi, no? Eh, alam niyo naman po, nasaktan yata si Panelo doon sa sinabi ng ating Vice Presidente na lumabas sa lungga si Kibuloy. Oh, dahil daw ho, no, parang daga na nagtatago sa lungga itong si Kibuloy, mga kababayan. Alam niyo naman po, ang supporter ni Kibuloy, yung mga senador ho natin, Robin Padilla, nandiyan. Senator Bato de la Rosa, nandiyan. Bungo, nandiyan. Dapat, mga sir, medyo gitna muna kayo. Hintayin muna natin yung hintayin muna yung, tawag dito? Hintayin muna yung resulta. No? Alam natin, kaibigan nyo yan, pero huwag nyo namang iparamdam sa taong bayan. Huwag nyo namang iparamdam sa taong bayan na pagkaibigan, kung may kasalanan, hindi dapat ikorte. Ganyan kasi ho ang nararamdaman namin, mga sir. O, yung mga senador, Robin Padilla, Bungo, at sino ba to? Robin Padilla, Bungo, Bato de la Rosa. At sama nyo na po ang Vice Presidente. At syempre po, meron din pong mga suporta nang gagaling po sa muntik ng maging senador. Pero hindi. Kaya ho ako natigilan, mga kababayan. Kasi ho, ang layo po kasi nung description ko, no? Na muntik nang maging senador. Etong si Panelo, hindi yata tungtong yung pangalan nito sa top 25 No? Kaya paano ko sasabihin na muntik nang naging senador? Kulang po ang word o ang salita na talo dito kay Panelo, no? Ang pinaka-perfect word po para kay Panelo, no? Nung nakaraang eleksyon, talong-talo, no? Tambakol. Ayan po. So ngayon, bumabanat si Panelo. Ay, Panelo Ikaw, ibang klase yung style nitong si Panelo nung election Ibang klase. Basta may experience kami dyan, mga kababayan, kay Panelo, no? Na ewan ko, kaya hindi nanalo yan kaya hindi nanalo yan Sabi dito ni Panelo, mga kababayan, Panelo kay De Castro, kung makapagsalita siya nga ang pinaka-inutil na vice-presidente. Binanatan po yung pagka-vice-presidente ni ex-vice president Noli De Castro, mga kababayan. Sabi ko, parang ang layo yata nung banat ni Panelo. No? Parang ang layo po nung banat ni Panelo kasi ang pinag-uusapan po ni Torion, no? Kilala nyo si Torion? Malamang alam ko, madami ang nakakakilala. Pero doon sa hindi nakakakilala, kay Torion, attorney ni Kibuloy, siya ang nagpauso nung hindi daw pugante si Kibuloy. Kung hindi, not available lang daw po, no? Siya din ang nagpauso nung, kumbaga parang, gusto lang sabihin, hindi wanted yung kliyente ko. Di ba? Kaya may mga ganyang mga posting yung mga DDS, nauuto niya na hindi wanted si Kibuloy, wala nga basihan siya din ho yan. Balik tayo kay Panelo. Yung banat ni boss, biglang usapang vice-presidente. Ang pinag-uusapan doon sa interview ni Noli De Castro, tungkol kay Kibuloy, bakit hindi sumuko? Na parang daga na nasa lungga. Lumabas ka dyan sa lungga mo. Doon din po nag-umpisa yung pangalang Kiburat Doon din po nag-umpisa yung pangalang Kiburat. Paano po? Di ba si Kibuloy mahilig sa abuloy? Kaya naman ganyan. Di ba? Kibuloy mahilig sa abuloy. Ngayon po, tigil pasada yung abuloy ni Kibuloy. No? Tigil pasada. Sabi ni Kabayan, para kang daga na nagtatago sa lungga mo. Di ba?
Ano English ng ano, ng daga o rat, 'di ba? O Kiborat na lang ang bagong pangalan niya. O, 'di ho ba? So, mga kababayan, ang akin lang ho dito, tama po para sa akin si Kabayan Noli de Castro. 'Pag nagtatago sa batas, lumabas ka, harapin mo. Oh, hindi yung patago-tago ka diyan. Paano mo masasabi na ikaw ay inosente kung nandiyan ka sa iyong lungga? Oh, paano mo mapapatunayan o mapapaliwanag ang iyong sarili na ikaw ay inosente kung hindi ka nagsasalita at lumalabas? Di ho ba, mga kababayan? Tapos ang banat, para lang maka-rest back, no? Dahil nasaktan sila, na real talk ho sila ni Kabayan, mga bossing, ang banat, inutil kang presidente. Isa ka sa pinaka-inutil na vice-presidente eh. At least hindi naman humihingi ng 2 bilyon na budget tapos ayaw iparinig sa sambayan ng Pilipino kung saan gagamitin yung 2 bilyon. O, di ho ba? At least walang ganun, mga bossing. Kasi, alam ng taong bayan na kumbaga, ang vice-presidente, mga bossing, kumbaga, maging ready lang. No? Kung ano man ang mangyari sa presidente, maging ready lang na humalili doon sa posisyon na yon. No? Di ba, Panelo? Mamaya pag-uusapan ho natin yan. Budget na yan. Ipinaliwanag po ng maigi ni Coco Pimentel kung bakit yung 2 bilyon ho, hindi 2 milyon o hindi 20 milyones, hindi ho 200 milyon. 2 bilyon ang hinihingi po ng vice-presidente, no, para sa kanilang budget sa opisina. Akalain niyo po 'yun, mga kababayan? So siguro ho, dumako tayo sa susunod nating topic, mga kababayan, mga bossing. Siguro ho, si Congressman Benny Abante, no? Sunod daw natin 'to. Base po doon sa kanilang pag-i-interpolate, yung pagtatanong sa ating vice-presidente. Tapos biruin mo ayaw sumagot, no? Humihingi ka ng budget tapos ang sagot mo lang kumbaga nasa sa inyo na yan kung gusto niyo ipasa o ayaw niyo. Oh. Nawala na din po ng gana, mga kababayan. Ito ho, si Congressman Benny Abante, pinapanood ko ho yan, mga kababayan. Pinapanood ko ho yan kasi akala ko congressman lang siya. Pastor din ho pala siya. Pero, mga bossing, hindi ho ako born again o hindi ho ako kaanib doon sa kanilang relihiyon. Pero kung mapapakinggan nyo po, si Congressman